At ngayong araw na ito, meron tayong bagong pag-uusapan. Since it's all about God's new season, ang topic po natin ngayon, it's all about God's love. Amen? New love. Ito yung bagong pag-ibig. At ang topic natin ngayon ay magsalita ng katotohanan ng may... wala na ako naririnig sa inyo. Magsalita ng katotohanan ng may... pag-ibig. Bago po tayo mag-usap, manalangin po tayong lahat. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Aming Amang nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa gabay, patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sapagkat sa araw na ito ang hatid ng biyaya mo sa amin ay tunay na nagbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Maraming salamat sa bagong araw na kami ay pinaintulutan mong magpuri at sumamba sa iyo ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ihanda mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ang mga salita mo ay marinig naming mabuti, maranasan namin ang dalang pagpapala nito, at dalangin namin na sa araw na ito, patuloy na mangusap ka sa buhay ng bawat isa. Ang banal na Espiritu Santo mo ang siyang patuloy na humipo sa amin upang makilala ka naming mabuti, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mga salita mo ay maipangaral. Hindi man namin maunawaan o di kaya ay may mga bagay na minsan ay nagbibigay kaguluhan pa rin sa amin, ngunit ang banal na Espiritu Santo mo ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan po nito. It is not by our might nor by our power, but by your Spirit, Lord. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon, aming tagapagligtas, aming tagapagturo sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, at ang bawat isa ay magsabi ng amen. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Basahin po natin mula sa aklat ng Epeso, Kabanata 4, at simulan po natin ng talatang 13. Ang sabi rito, excuse me, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children. At yung pinaka-text po natin ngayon ay mababasa natin in verse 13. Ang sabi po rito, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayong lahat, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Mahalaga po ang katotohanan. Ang katotohanan po ay isa po sa pundasyon ng paglago natin sa Panginoon. Amen? Hindi natin mararanasan ang katotohanan o ang paglago kung hindi tayo mag-uugat sa katotohanan na nakapaloob sa salita ng Diyos. Mahalaga din po ang pag-ibig. Ang sabi ng salita ng Diyos, makikilala ng mundo na tayo ay disipulo ni Kristo kung tayo ay mag-iibigan. The world will know that you are my disciple if you love one another. Katotohanan at pag-ibig, ito po ay mahalagang sangkap sa pag-usad natin at sa paglago natin sa Panginoon. Isa sa mga inihahanda ng Diyos sa atin ay yung pamamaraan ng ating pananalita. At yung pananalita po natin, mahalagang ito ay magkaroon ng sangkap
na katotohanan at pag-ibig. Ang katotohanan at pag-ibig ay dalawang salita na hindi mo pwedeng paghiwalayin. Dapat ito ay parehas na gumagalaw, gumagana sa buhay natin. Kaya nga po sa Efeso, pinag-iingat po tayo na huwag po tayong madadala ng iba't ibang aral sapagkat yung mga sasabihin po natin ay pawang katotohanan lamang. At yung mga katotohanan na yon, kailangan masangkapan. Kailangan itong magkaroon ng pag-ibig. Amen po ba? Punta po tayo sa ating main idea. Speaking the truth in love is a powerful experience in a unified vision. In a unified relationship that would bring us into a greater growth and maturity. Sa Tagalog po, ang pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig ay isang makapangyarihang karanasan sa isang nagkakaisang relasyon na magdadala sa atin sa mas napapanahong kaganapan at paglago. Bilang magkakapatid sa Panginoon, ang isang lumalagong Kristiyano, ang isang malinaw na bunga na dapat makita sa atin kung tayo nga ba ay lumalago, tayo po ay nagsasalita ng katotohanan. Hindi lamang po katotohanan lang, katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Alam niyo ang katotohanan, masakit din tanggapin. Tama po ba? Sa panahon po natin, in a postmodern world, yung truth minsan ay mahirap tanggapin. At ang truth hindi lamang po masakit, ito rin po ay totoong nagbibigay ito ng offense sa bawat isa. Kaya nga mahalaga ng katotohanan ay masangkapan ng pag-ibig. Hindi rin naman tayo puro pag-ibig. Sapagkat kung puro tayo pag-ibig at ikokompromiso natin ang katotohanan, we are just like a cotton candy. Walang tibay, walang lakas. Amen? Puro coated lang, puro, alam niyo yon, panlabas lamang, pero walang laman. Magsalita o magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig. Sinasabi po sa atin dito na malaking hamon sa ating lahat na sa buhay natin bilang isang mananampalataya, na nasa kaliwang kamay mo ang katotohanan, na nasa kanang kamay mo ang pag-ibig. Malaking hamon sa ating lahat sapagkat itong dalawang ito ay nagbibigay sa atin ng tensyon. Mga kapatid, araw-araw, papaano mo ba hawakan ang katotohanan ng may pag-ibig? Mabuti na tayo ay lumalakad sa katotohanan, pero mahalaga rin na yung katotohanan ginagamitan natin, nilalapatan natin ng may diwa ng pag-ibig. Balikan po natin yung text. Magkaroon lamang po tayo ng konting refresh. At ano ba yung nangyayari sa atin? Itong nagdaang 2 buwan, ano na ba yung kinahihinatnan nung pag-uusap natin patungkol po sa bagong panahon ng Diyos? Sinimulan po tayo doon sa verse 11. Sinasabi nga po doon, ibinigay sa atin ng Diyos, kung babalikan po natin yung verse 11 ng 4, ibinigay sa atin ng Diyos itong mga gifted men na ito upang ihanda po tayo sa paglilingkod. Sino po itong mga gifted men na ito? Sila po yung mga, the apostles, the prophet, the evangelists, the teachers, and the pastors. Ang sabi rito, upang ihanda po tayo sa paglilingkod until we all attain to the unity of the faith. So,
Kapag itong mga gifted men na ito, itong mga taong ito, the pastors, the teachers, sama-sama po silang iangat o i-build up yung mga saints, ganito po ang mangyayari. Tayo ngayon ay lumalago. Sino po ba rito ang nararamdaman niyang lumalago talaga yung kanyang pananampalataya? Yung amen natin, samahan natin ang kamay. Taas natin yung kamay natin. Kung pwedeng isama yung paa. Okay? Wag na po. Sino rito ang nararamdaman niyang lumalago siya sa Panginoon? Sino rito ang nararamdaman niya na nakikilala niya ng mas malalim pa ang Panginoon? Ayan. Pinabati ko po kayo. Kung tapat nyo pong sinasabi na lumalago ang inyong pananampalataya, lumalalim yung pagkakilala nyo sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, naging makabuluhan yung ating pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen? Hello, amen? So ibig sabihin po nito, walang nasasayang sa buhay natin. At nangyayari yon as we get to know Christ more. Habang nakikilala mo ang Panginoon, doon ka lumalalim, kapatid. Doon nagkakaroon ng mas lalong makabuluhan yung buhay mo sa Panginoon. At kung napapansin mo sa sarili mo na uma-attend ka, meron kang small group, everything, dinadaluan mo, active ka sa ministry, pero kapag hindi mo nakikitang nagbabago yung sarili mo sa mga masasamang ugali, sa mga bisyo, there's something wrong. May problema ka, kapatid. Amen? Kaya nga, hindi batayan. Okay, ulitin natin ha. Nakikinig po ba tayo? Hindi po batayan na linggo-linggo nandito ka. Hindi batayan na ikaw ay may regular na Bible study. Hindi batayan na meron kang ministry. Ikaw ay isang ganap or matured Christian. Tama? Pwede ang mga bagay na ito ay nakikita sa panlabas, pero hindi mo alam kung ano yung nangyayari na ba sa loob. Tama? Kaya nga, sinasabi sa atin dito na yung paniniwala po natin will dictate our behavior. Yung precept o yung salita po ng Panginoon will give us the pattern of living. Yung doctrine po natin will give us the duty of serving God more. Hindi lamang po tayo nandito nakikinig para madagdagan yung ating kaalaman. Yaan ay kalahati lang. Hindi tayo nandito para maging marunong. Hindi tayo rito para magpataasa ng ating kaalaman, maging dalubhasa, maging eksperto, mga kapatid. Nandito po tayo para malaman po natin na ang salita ng Diyos will give us the pattern of holy living. At hindi lang yon, yung doctrine po natin, yung mga pinaniniwalaan natin will give us the duty to serve God more. Tama po ba? Maliwanag po ba sa atin? So, by the way, actually, ang sabi nga po, the modern church failed us in 4 ways. By the way, thanks to Pastor TJ for sharing this. The modern church has failed God in at least 4 ways. Number 1, many no longer preach the truth. It's hard to grow a big church when you faithfully preach the word. Ano ibig sabihin po nito?
Nakakalungkot sapagkat maraming simbahan ngayon, hindi na po na ipangangaral yung buong counsel o yung katotohanan o ang salita ng Diyos. Meron pong isang case, isang instance, no? Siya po ay isang kilalang preacher sa ibang bansa. In-interview po siya ng isang unbelieving broadcaster. Ang sabi po ng broadcaster, how come you never preach about repentance? Nakakalungkot at ito ay isang malungkot na balita para sa ating lahat. Pangalawa, many no longer love as they should. It's scary to open why the church sinners might come in. Sinasabi nga po, may nagtanong, Pastor, paano, pwede ba akong pumasok sa simbahan ninyo kahit ako ay isang homosexual? Pastor, pwede ba akong matanggap sa simbahan ninyo kahit na ako ay lesbian? Pwede ba kahit na marami akong bisyo o di kaya ay lalaki ako pero ang pakiramdam ko babae o kaya babae ako, pakiramdam ko lalaki? Pwede ba akong sumama sa inyo? Alam niyo po mga kapatid, meron akong magandang balita sa inyo. Dito sa ating church, sa UVCC Church, everybody is welcome. Amen? Lahat ay pwedeng pumunta regardless kung ano ang kalagayan mo, kapatid. Amen? Ito ang kulang sa atin. Amen? Kaya nga ang sabi dun sa pangatlo, tingnan po natin, many when they preach the truth, do it unlovingly. Okay. Mahikaw ka, hindi ka pwede rito. Okay. Babae ka, maigsi ang buhok mo, hindi ka pwedeng pumasok dito. Okay. Lalaki ka, mahaba. Sasabihin ko sana, lalaki ka, wala kang buhok, welcome ka rito. Okay? Lalaki ka, mahaba ang buhok mo, hindi ka pwede rito. Di ba? O di ba? Babae ka, nakapantalong ka, hindi ka pwede rito. Hindi po tayo ganong kahigpit. Kasi kung ganon ang magiging approach natin, magiging legalistic po tayo. Magiging self-righteous tayo. Tama po ba? Marami kang tato, ay hindi ka pwedeng pumasok dito. Diba? Tumutugtog ka sa mundo, ay hindi ka pwede rito. Diba? Doon ka na lang sa labas. The sad thing is, when we preach the truth, they do it unlovingly. Diba? Hello. Number 4, when they claim to love, what they water down the truth. It's easier to grow a big church that way. So sinasabi po dito, sinasabi nila na dito sa simbahan natin na ito, okay lang, lahat kailangang magmahalan, okay, love lang tayo. Diba? Kahit matagal na panahon na dalawa na yung asawa mo, diba? Okay lang yan, diba? Kahit na you are single pero nagli-live-in kayo, nagsasama kayo, okay lang yan, love lang tayo. Walang pwedeng mawala, hindi pwede pong ganon. Tama? Hindi pwedeng habang panahon, dalawa asawa mo. Hindi pwedeng habang panahon, nagsasama kayo ng walang basbas ng kasal. Hindi pwede yun. Sinong nagsasabing pwede yun? Papaluin ko yung magtataas ng kamay. Amen? So many when they claim to love, they water down the truth. Hindi natin pwedeng ikompromiso ang katotohanan. Okay lang yan. Kahit tuloy-tuloy yung bisyo mo, okay lang yan. Di pwede po yun. Ang salita ng Diyos, ang hatid nito ay pagbabago. Tama? Hindi po dapat lumalala yung buhay natin. Dapat tayo ay nababago. Kung dati kang sagad sa kasinungalingan, ngayon, konti na lang. Hindi ko naman sinabing hindi ka na sinungaling, pero
konti na lang. Tama? Hindi naman natin sinasabing perfect, pero nararamdaman mo sa sarili mo, nagbabago ka. Nagbabago ka sapagkat yung katotohanan ng salita ng Diyos nasa buhay mo. Amen? Now, tuloy po tayo. There are two extremes. Sabi rito, we can speak the truth but not in love, in which case we are being ungracious, legalistic, and pharisaical. O may kulang pa dyan, yung pagiging self-righteous. Truth spoken in that spirit often offends and does little good because it alienates the people we are seeking with. Tama na ang dapat sabihin natin ay katotohanan. Pero kung wala namang pag-ibig, ang sabi po rito, yung tao, imbis na mapalapit siya sa Panginoon, lalo siyang lumalayo. Ikaw matigas ang ulo mo. Isa pa. Okay? 'Di ba? Hindi ka natanggap dito sa simbahan. Right? Pangalawa, or we can speak in love and suppress the truth, in which case we are being unfaithful. People who do not want to hurt someone's feeling may say nothing and allow a sinful situation to continue. They suffer in silence. True love, however, will always speak at the right time, with the right words, in the right spirit, and using the right approach. Hindi naman po pwedeng puro love lang, pero walang truth. Amen ba, AJ? I love you in the love of the Lord. Amen. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Tama po ba? Pwede bang lingunin natin yung ating mga katabi? At sabihin mo sa kanya, I love you in the love of the Lord. Saying you love your neighbor, yung pagsasabi mo ng I love you, it also means you are willing to tell the truth. Tama po ba? Maliwanag po ba sa atin? By the way, kung titingnan natin yung context o yung content ng pinag-usapan natin sa Ephesians, it's about biblical matters. Amen? But it also applies sa ibang bagay, sa relationship. Tama? Kasi kung titingnan natin yung verse 14, nanggaling yung text doon sa isang senaryo na nagkalat yung mga masasama, yung mga maling aral, kaya marami po ang naliligaw, marami ang nawawala, marami ang nalilinlang, marami ang nakikinig sa mga false teacher, sa mga false prophet, di ba? Kaya ang sabi doon, rather speaking truth in love. O baka meron tayong kapatid dito, siya ay naaagaw na yung kanyang atensyon ng isang turo ng malaking grupo. Di ba? Tama yung daan na sinasabi ng Panginoon, pero sinamahan niya ng dating daan. O di ba? Sinasabi niya maganda ang turo doon. Di ba? And then meron namang isa nagsasabi, hindi, ito yung bagong daan. Ito ang maganda, di ba? Pero dalhin natin sila sa tamang daan. Who is the head of the church? Sino ba? Si Christ. Dalhin natin siya kay Christ. Huwag natin siya dalhin doon sa dati, sa anumang bago, sa luma. Dalhin natin siya kay Kristo. Kasi si Christ ang source ng truth. Siya rin ang perfect example ng truth. Siya rin ang perfect example ng love. Dalhin natin siya kay Christ. Hello, maliwanag po ba sa atin? Ngayon, there are 5 questions, very quick, that we need to look at dito sa Ephesians. Unang-una, basahin ko na lahat. Ano ang pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig? Pangalawa, bakit dapat magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig? Pangatlo, bakit hindi tayo nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig? Ikaapat,
Paano magsabi ng katotohanan ng may pag-ibig? And then, panglima, ano ang mga bunga ng pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig? Simulan po natin, what is speaking the truth in love? Ano ang pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig? Ang speaking the truth ay literal na pagsasabi ng katotohanan. Ang praise ng may pag-ibig ay idinagdag bilang motibo at paraan ng pagsasabi ng katotohanan. Kaya ang ibig sabihin ng pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig ay pagpapanatili ng katotohanan ng may pag-ibig sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa pananalita, okay, sa ating motibo, o kung ano man yung nasa loob ng puso mo. Tama po ba? Kaya nga, sinasabi po rito, ang pinaka-text na tinutukoy nga, okay, babalikan natin ulit yung Ephesians chapter 4, nang galing nga po doon sa verse 14 na itong church ng Ephesus na ito ay talagang sila po ay nanggaling, may mga bulaang guro, may mga nagtuturo ng hindi tama. Kaya nga inihanda itong mga taong ito para, itong mga gifted men na ito para ihanda yung mga saints, yung mga pinabanal, tayong lahat para sa paglilingkod. Diba? At habang inihanda ka, mahalagang sangkap ng paglago mo ay yung pananalita mo. Diba? Kung mapapansin po ninyo, bakit kaya magsalita? Hindi kaya mangaral, magturo? Bakit kaya sinabing mangaral ng katotohanan, ng may pag-ibig? Di mo ba napansin yun, Kuya Ronnie? Bakit kaya hindi sinabing magturo ng katotohanan, ng may pag-ibig? Bakit kaya sinabing magsalita? Because anybody can speak. Hindi na po ito patungkol sa gift. Lahat tayo ay nakakapagsalita po dito. Tama po ba? At yung mga pananalita po natin, mahalaga na ito ay kinapapalooban ng katotohanan. Di ba? Hello, nakikinig po ba tayo? Kung hindi man ako isang small group leader, kung hindi man ako isang ministry head sa isang simbahan, pero kung ako naman ay isang nanay or tatay, sasabihin ko sa aking anak, tama? Anak, masama ang magsinungaling. Tama? Hindi naman siya leader, hindi naman siya teacher, pero may kakayanan siyang magsalita. Amen? Pwede mong sabihin, anak, masama ang magsinungaling. Anak, masama ang magnakaw. Sa ganoong paraan, natuturuan mo ng tama sa pamamagitan ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Hindi lang ito tungkulin ng pastor. Hindi lang ito tungkulin ng mga leader. Tayong lahat ay inatasan na magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. And also, ang pag-ibig ay buhay ng isang simbahan. Nakikinig po ba tayo? Ang sabi ng salita ng Diyos, nakikilala tayo. Kuya Mirnard, nakikilala tayo ng mundo. The world will know that you are my disciple if you love one another. Mabuti na lang meron tayong 1 Corinthians chapter 13. Ano yon? Ate Mariel, ano yon? It's all about the love chapter. Di ba? At yung love chapter, buti na lang yung love, hindi lang dinefine but dinescribe. Ano nga ba ang love? Pangalawa po, punta na po tayo sa pangalawa. Why must we speak the truth in love?
Bakit nga ba kailangan magsalita tayo ng may katotohanan? Ito ay mahalaga para sa ating personal na paglago sa pagiging katulad ni Kristo. Ang verb tungkol sa paglago ay isang first person, yung I, ako, na utos na lumago tayo sa lahat ng paraan kay Kristo. Kaya nga sinasabi po rito na ang pagsasabi o ang pagsasalita ng katotohanan, hindi lamang po ito nakalaan dito sa mga gifted men, kundi sila ang naghanda, sila ang nag-train, sila ang nag-equip sa ating lahat upang sa gayon, tayong lahat ay maturuan. Mahalaga na sa ating paglago, sa ating mga pananalita ay makita yung pagsasabi, maramdaman yung pagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig. Amen. Kaya nga mahalaga mga kapatid, yung ating mga personal devotion. Mahalaga yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Kamusta na po yung ating mga personal devotion? Nababasa ba natin yung mga araw-araw na ipinapadala sa atin? Hello, are you there? Tayo ba ay nakakapanalangin talaga kapag tayo ay sa panahon na tayo ay dumarating do sa ating prayer and worship? Sumasama ba tayo sa panalangin? Na ilalaan mo ba yung sarili mo sa mga oras na dapat manalangin ka? Hello? Dahil ito lamang ang paraan para yung ating paglago, mga kapatid, binabanggit nga po dito, ang isang paglago natin makikita rin sa ating pananalita. Amen. At para mahubog ito, mahalaga din na yung ating mga pagbabasa, yung pagninilay-nilay natin, pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos, huwag nating kaliligtaan. Kung tayo po ay nakapaglalaan ng 2-5 oras sa panunood ng mga Korean novela, tinatapos natin yung season, hindi God season, yung mga season coming from Netflix, nauubos lahat. Pero yung oras natin, ang pananalangin, oras ng pagbabasa, kulang na po tayo. Kaya minsan yung mga pananalita natin, bara-barabay. Diba? Yung ating mga sinasabi, pabigla-bigla. Tama? Nakikinig po ba tayo? Pangatlo, bakit hindi tayo nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig? May mga malalalim na dahilan kung bakit hindi tayo nagsasalita ng katotohanan at ito ay laging nagsisimula sa kaibuturan natin galing sa puso. May mga puwersa din na galing sa labas na kailangan nating mapagtagumpayan at di manatiling tikom ang ating mga bibig. At sinasabi nga po dito na ang isang dahilan, bakit hindi nga tayo nagsasalita? Sabi nga po rito, ito yung katotohanan na galing dun sa puso. Unang-una, meron tayong tinatawag na fear of rejection. Kaya hindi tayo nagsasalita ng katotohanan, baka mamaya malabel tayo as judgmental or self-righteous. Grabe naman ito si pastor, napaka self-righteous. Grabe naman to si kapatid. Akala mo hindi nagkakasala, hindi nagkakamali. Minsan yun ang takot natin di ba? Kaya hindi tayo nagsasalita ng katotohanan. Pero lagi nating tatandaan, nasa pag-iingat mo pa rin ang katotohanan. Tama? Nasa pag-iingat mo pa rin ang pag-ibig. At hindi lang yung dalawang ito ang iyong concern. Concern mo din yung taong kinakausap mo. Nasa pag-iingat mo rin siya. Kaya hindi mo pwedeng pigilan,
Tama? Hindi pwedeng hindi ka magsalita ng katotohanan. Hindi pwedeng manatiling tikom ang bibig mo. Tama? Dahil ang simbahan, yung kanyang paglago. Makinig po tayong lahat. Manggagaling din yan sa mga sinasabi natin, 'di ba? Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa no? Itong mga nagdaang araw, alam ko marami sa atin talagang inatake ng struggle, may mga battle sa buhay, may mga pagsubok, 'di ba? Yung mga iba sa atin talagang discouraged or nandoon yung sobrang kalungkutan. Alam niyo, napakalaking bagay din po na kamustahin mo siya. Hello? Napakalaking bagay din na sa pamamagitan din po ng text, makapagpadala ka ng Word of God. Di ba? O kung may pagkakataon, magkita kayo, kamustahin mo siya at bungaran mo siya ng salita ng Diyos. Sabi mo sa kanya, kapatid, kahit alam mo, marami kang pagsubok, lagi mong tatandaan kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya pababayaan, di ba? Ito ay malaking encouragement sa ating lahat. Kahit nasabihin mo yung kapatid mo, ang problema niya, marami siyang utang, although hindi ka naman magbibigay ng pera para siya ay pautangin, pero sabihan mo siya na kapatid, manalangin ka. Di ba? Manalangin ka, hindi yung panalangin kung sino ang uutangan mo. Kundi manalangin ka, Lord, humingi ka ng paraan, paano ka ba makakaraos sa iyong mga bayarin sa buhay. Di ba? Alam nyo, minsan kapag may mga kapatiran na ang problema ay utang, sino ba rito may mga utang? Oh, ang tahimik. Sino rito may mga utang? Ay, si Kuya Boy, nagtaas ang kamay. Di ba? Alam nyo, kapag utang na ang pinag-uusapan, ang hirap. Minsan ang hirap kausapin ng taong may utang. Bakit? Kasi ang pakiramdam ng taong may utang, pauutangin siya ng taong. Yung nagpapautang, aba, mag-usap tayo mamaya, Kuya Ron. Amen? Mag-usap tayo. Alam nyo, minsan mahirap yun eh. Pero walang ibang gaganda. Utos ito. Tandaan ninyo mga kapatid, ang pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig ay utos. At ito ay present tense. Ngayon, kailangan mo magsalita. Hindi mo pwedeng ipagpabukas, hindi mo pwedeng sabihin, ay siguro sa isang linggo ko nakakausapin to si kapatid. Kausapin mo na ngayon. Amen? Sabihin mo sa kanya, mahal siya ng Panginoon. Wala kang magagawa dun sa problema niya. Dahil may mga problema sa buhay natin na wala tayong kapangyarihan para baguhin. Tanging ang Diyos lang ang makakapagpabago at magbibigay ng daan para makaraos tayo sa problema. Amen? Kaya hindi po dapat tikom ang ating mga bibig. Magsalita ka, kapatid. Marami kang sasabihin. Tama? Kung meron ka mang sasabihin, sabihin mo yung magaganda, Ate Jen. Diba? Kung pwede mo sabihan si Ate Annalyn, alam mo Ate Annalyn, ang ganda mo ngayon. Oh, di ba? Pwede ba makahiram? Di ba? Alam mo Ate Mariel, glooming ka ngayon. Yeah, oh, di ba? wala akong pera, no? But again, mga kapatid, sinasabi sa atin dito, ano ang mga dahilan? Because of fear, mga kapatid, fear of rejection. It is possible na baka tayo pwedeng bansagan na judgmental. Tama? O di kaya ay masyado tayong legalistic. Hello, are you listening? Pang-apat, paano magsabi ng katotohanan
ng may pag-ibig. How do we speak the truth in love? Ito ay tumutugon sa paraan o motibo kung bakit ba natin ginagawa ito. Kaya mahalaga na di tayo, ano yung susunod na salita? Pabigla-bigla, at kailangan na may kalakip na panalangin at paghahanda sa bawat sasabihin natin. We should pray before, during, and after our conversation with them. Amen? Nakikinig po ba tayo? Ipanalangin natin na bigyan sila ng Diyos na maging bukas ang kanilang puso sa katotohanan habang ikaw ay nagsasalita, upang sa gayon, yung mga salitang binibitiwan mo ay hindi po ito pumunta sa mga saradong tenga, sa matitigas na puso, kundi yung salita mo ay kasangkapanin ng Diyos na ang banal na Espiritu Santo ang hihipo dun sa taon na yon. Amen? Paano magsabi ng katotohanan? Mahirap. Hindi natin magagawa ito sa sariling lakas natin. Kaya nga sinasabi dito, yung pag-ibig, walang mararating tayo or walang matatapos na usapin kung gagamitin natin yung sariling lakas natin. We all need to rely on the power of the Holy Spirit. Mahalaga po ito. And then, lastly, what is the result? Ano ang mga bunga ng pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig? Ang sabi po dyan, may magandang kahinatnan kung gagawin natin ang parehas ito. Pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig. May tensyon tayong mararamdaman. Okay, balik lang po tayo doon. Pero higit na kapaki-pakinabang ang maidudulot nito sa tao. So, ano ang bunga? Ano ang nakalagay dyan? Okay, next slides. Unang-una, pagsisisi. Ang pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig ay magtutulak sa tao para marating niya yung kanyang kamalayan. Tama? Kapag narating niya, naramdaman niya, dumating sa kanyang senses, yung kamalayan na yon, doon ngayon papasok yung pagsisisi. At kapag nakapagsimula na siyang magsisi, doon na siya magkakaroon ng lakas para makalaya sa lahat ng bitag ng kalaban. Tama? Maganda ang bunga ng pagsasalita ng katotohanan kung merong kalakip na pag-ibig. At sa ating pagwawakas, in conclusion, when all of us prioritize communicating God's truth to one another in a safe space marked by humility and love, we allow each person's truest self to be affected and changed by the life and love of Jesus. This is how we grow and become Christ-like. Sa Tagalog po, kapag binibigyan natin ng prioridad ang pagbabahagi ng katotohanan ng Diyos sa isa't isa, sa isang ligtas na espasyo na puno ng kapakumbabaan at pagmamahal, pinapayagan nating maimpluwensyahan at mabago ang tunay na pagkatao ng bawat isa sa pamamagitan ng buhay at pag-ibig ni Jesus. Ito ang paraan kung paano tayo lumalago at nagiging katulad ni Kristo. Magsalita tayo ng katotohanan ng may pag-ibig. Upang sa gayon, mas lalo nating maramdaman ang paglago natin at ang maging kapaki-pakinabang tayo sa katawan ng ating Panginoon, at upang sa gayon, makapagbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon. Sa Kanya ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa isang napapanahong mensahe na kami po ay mahalagang makapagsalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Sa bagong panahon mo, O Diyos, mahalaga